minsan ganon yung iba talaga na kapag ka nasasawi sa love life, 'di ba, talagang buhos yung energy nila sa pamumuhay nila, kaya talagang sumasukses. So in your case guys, maaring ganun yung mangyari sa inyo. Magkaroon man kayo ng failed relationship, pero sa buhay naman tagumpay kayo, success kayo guys, okay? So i-mind nyo na itong mga success na to, mga kapiksi, at saka itong mga pagbangon na to, no? Ito yung mga ayan, no? Pagbawi sa sarili. Ito yung hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie tayo. Ang pamanggat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong September to October para sa Gemini, Sun, Moon, Rising sign and Venus. So yung ating New Moon guys ngayong September ay sa September 21, tapos yung next na New Moon naman natin ay sa October 21 mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan. And guys, sa mga hindi pa nakakapanood ng ating 2026 kapalaran, pick a card version available na sa ating channel. Punta na lang kayo sa homepage guys. So ito yung ating moon message para sa inyo guys, no? Look at the bigger picture mga kapiksi, no? So tingnan natin yung bigger picture, yung nicer picture. In every story mga kapiksi, there's always a positive and there's always a negative side to it. So pag sinabing bigger picture, ito yung positive side nung story mga kapiksi, and dapat dun tayo nagfo-focus dun sa mga lessons na matututunan natin, dun sa mga bagay na pwede tayo mag-benefit mga kapiksi. So hindi lahat ng problema is puro problema. Sometimes may mga blessings din yan guys, okay? So, attune to the moon guys. Take time out for a mini break or adventure. So, yeah, kailangan yung magpahinga for some of you, although hindi naman lahat guys. Pero kung nababurn out na kayo and you feel exhausted, mga kapiksi, napapagod na kayo, na-stress kayo, feeling nyo, ina-atake kayo ng anxiety, yan. So, magpahinga, take a rest guys, okay? Additional meaning nitong card na to guys, this situation may have come around because you've been distracted. Kung negative yung nangyayari sa buhay nyo mga kapiksi, kung merong hindi magandang nangyayari, ibig sabihin na-distract kayo, no? Na-distract kayo, naputol yung magandang pattern of thoughts nyo, and nakafocus kayo sa mga triggers or sa mga negative na bagay. So, yun yung nakadistract sa inyo mga kapiksi. And, okay lang yan guys, kasi it happens, no? Hindi naman tayo talagang perfect, no? Na palaging positive. Ang kailangan nyo lang gawin is bumangon ulit, no? Sampal-sampalin nyo ulit yung sarili nyo para magising kayo and back to positive mga kapiksi. Okay? Be confident guys, no, to win the day. Mga kapiksi, kailangan confident kayo sa sarili nyo, confident kayo sa kakayahan nyo, mga kapiksi. Huwag kayong magpapatalo sa buhay guys, no, or huwag kayong magpapatalo sa mga hamon ng buhay guys. Kayang-kaya nyo yan. Have you shown that you care? If not, now is the time. Kung may mga tao kayo sa paligid nyo na feeling nyo nati-take for granted nyo, especially family mga kapiksi. Sometimes sila talaga yung nati-take for granted natin. Minsan inuuna pa natin yung mga kaibigan, katrabaho, no? Pero pagdating sa pamilya walang oras. So wag ganun guys, kailangan family first palagi, no? And find a balance between speaking your mind and saying too much. Ito guys, no, hindi naman sa pakikialam. Pero mangingialam na ako, okay? Especially dun sa mga tao na ang kinakatwiran nila prangka sila, no? Hindi lahat ng tao kagaya nyo. Kung kayo ay prangka. There are people na sensitive and madaling masaktan, okay?
So, put yourself in their shoes, mga kapiksi. Tas nakarinig sila ng hindi maganda sa'yo dahil sa pagiging prangka mo. You can say it nicely to them, mga kapiksi. Hindi pwedeng sabihin nyo na wala kang pakialam. Okay? Kasi hindi lahat ng tao kagaya nyo. Okay? Kung kayo prangka, yung ibang tao hindi. So, hindi porkit prangka ka, yung bunganga mo rat-rat lang ng rat-rat na parang hindi nag-iisip. Be compassionate. At least be kind, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, Gemini, if naka-resonate kayo, mga kapiksi. So, shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Moon at saka yung energy ng Gemini. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin sa ex, revise, breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Gemini guys, kayo ay represent ng Queen of Swords. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. Latag natin yung spread nyo guys. And sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, may mga items guys na may kita kayo sa description box nitong video. Check out yun na mga kapiksi. Ito yung mga sample na items guys. Ito yung aventurine, ito yung citrine. Excuse me. So, eto guys, this is both negative and positive mga kapiksi. Unahin natin yung sa negative guys, no? This is more, yung sa negative guys, this is more on relationship issues, especially sa mga LDR. Pero kahit hindi naman kayo LDR guys, pwede rin. Mas marami yung negative dito guys. Kahit hindi kayo LDR, pwede pa rin kayo mag-resonate dito kasi yung iba sa inyo, puro pag-aaway and puro pagtatalo yung nangyayari sa relationship nyo mga kapiksi, and maaari itong, kapag ito hindi naagapan, maaari itong mauwi sa hiwalayan guys, kasi yung iba sa inyo emotionally detached na, no? So pag sinabing emotionally detached, unti-unti na yan guys na nawawala ng pakialam. It's either kayo yung nawawala ng pakialam dun sa person mo, or yung person mo yung nawawala ng pakialam sa inyo mga kapiksi. At saka parang hindi natin natanggap yung mga explanation, hindi natin natanggap yung mga pagsusorry, lalo na guys kung paulit-ulit kayong nag-aaway or paulit-ulit kayong may issue ng person mo. So, kung nagsusorry man siya sa'yo, parang ayaw mo nang tanggapin, mga kapiksi, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit na nangyayari. So, broken trust na to guys, no? Ibig sabihin ng broken trust, sira na yung tiwala sa isa't isa, mga kapiksi. So, again, kapag ito'y nagtuloy-tuloy, maaari itong mahuwi sa hiwalayan. Yung iba, pwedeng nagko-cool off na. Yung iba pwedeng ghosted na mga kapiksi. Para sa akin guys, ghosted is already a closure, no? Ibig sabihin, para sa akin, pag ginosted kayo, break na kayo. Yun na yung closure from their end, kasi ayaw na nilang makipag-connect sa inyo. Yung iba kasi in denial, kapiksi, hindi naman kami nag-break, bigla na lang akong ginost. So bala kayo kung paano nyo gustong i-interpret yan, pero para sa akin, kapag ginost kayo, break na kayo. Okay? Hindi nyo na kailangang marinig ng harap-harapan na sabihin nila na ayaw na nila sa inyo, kasi nga
ginost na nila kayo. Alright? So, yun yung sa negative, no, guys. Medyo nakakaiyak lang ng konti. Pero, kayang-kaya nyo yan, mga kapiksi. On the positive side naman, guys, may nakikita naman tayong improvement sa mga sitwasyon nyo sa inyong pamumuhay. Actually, guys, yung iba sa inyo, parang nagiging balakid nyo lang itong love life na to, no? Pero the moment na tinanggap nyo sa sarili nyo na break na kayo or wala na talagang chance itong relationship na to, doon kayo mabubunutan ng tinek. And doon magpa-progress ng maganda yung inyong pamumuhay. Minsan ganon yung iba talaga na kapag nasasawi sa love life, diba, talagang buhos yung energy nila sa pamumuhay nila, kaya talagang sumasukses. So in your case, guys, maaring ganon yung mangyari sa inyo. Magkaroon man kayo ng failed relationship, pero sa buhay naman tagumpay kayo, success kayo, guys. Okay? So i-mind nyo na itong mga success na to, mga kapiksi, at saka itong mga pagbangon na to, no? Ito yung mga no, pagbawi sa sarili. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, no, na maaring mauwi na sa separation itong relationship na to, mga kapiksi. So kung di nyo patanggap, okay lang yan. Strong presence, ayan, no, this is dahil sa deception ito, guys, pagsisinungaling, panloloko, mga kapiksi. So ito yung punot dulo. This is more on relationship energy, guys, although hindi naman love energy yung ating binabasa, pero yun yung strong energy. Ibig sabihin, guys, marami sa inyo nagsasuffer sa relationship. And ito naman ay kabaligtaran ng kaperahan, guys. Sabi ko nga sa inyo, maganda yung energy nyo sa kaperahan or sa pamumuhay. Kapag ganun talaga, guys. Ulitin ko na naman, may magko-comment na naman dyan, kapiksi naman, paulit-ulit ka. Yun talaga yung lumalabas sa cards na sa success kayo sa buhay, lalo na sa mga may negosyo, mga kapiksi. Lalo na kung ang negosyo nyo ay partnership or sosyo. Kung may kasosyo kayo sa negosyo, mga kapiksi, maaring sumakses yung mga business nyo, guys. Okay? Alright. So, again, both negative and positive. Negative yung sa love life, guys, pero positive naman yung sa pamumuhay nyo. Take what resonates, mga kapiksi. And i-mind nyo na itong mga success sa buhay, guys. And for more tarot readings, ito yung inyong 2026 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.